Gusto ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na gawing 2 beses na kada linggo ang coding sa mga sasakyan. At yan ay para raw lumuwag-luwag ang daloy ng trapiko. Ano naman kaya reaksyon ng mga motorista? Mula sa lungsod ng Quezon na Katutok Live, si Steve Dailisan. Steve! Mike, kung may patutupad mula Lunes hanggang Biyernes, 2 beses na lang makakabiyahe yung mga sasakyan dito sa Metro Manila sa ilalim ng Road Space Rationing Program o RSRP na pag-amyenda sa kasalukuyang number coding scheme. Ibig sabihin, Mike, halimbawa, yung normal traffic volume dito sa EDSA na ating kinaroonan sa ngayon na nasa 326,000 na sasakyan kada araw, ay matatapisan daw yan, Mike, ng 20%. O kung magko-compute ka, nasa mga 65,000 vehicles yan. Katumbas yan, Mike, ng pagbilis daw nung speed or travel speed dito sa EDSA na 30 kilometers per hour dahil mas luluwag yung limitadong espasyo ng kalsada. Kung noong 2010, nasa 1.9 milyon ang mga sasakyang nagsisiksikan sa Metro Manila, ngayong 2013, aabot na sa 2.3 milyon ang mga sasakyan ayon sa datos ng MMDA. Kaya ang traffic tila araw-araw na kalbaryo ng mga motorista. Kaya panukala ngayon ng MMDA mula 2 numero sa ilalim ng number coding scheme gawing 4 na numero kada araw ang huwag pabiyahihin sa Metro Manila. Ibig sabihin nito, magiging 2 beses sa isang linggo ang coding ng isang sasakyan. Sa ilalim ng Road Space Rationing Program o RSRP, bawal tuwing Lunes sa mga sasakyang nagtatapos ang numero ng plaka sa 1, 2, 3, 4. Pag Martes, bawal ang 5, 6, 7, 8. Miyerkules, 9, 0, 1, 2. Huwebes, 3, 4, 5, 6. At Biyernes, 7, 8, 9, 0. Iiral pa rin naman daw ang window hours mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang bottom line nito yung sacrifice. Kailangan may mag-sacrifice to reach travel convenience. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 2.4 billion pesos daw na potential income ang nawawala dahil sa traffic. Sabi ng MMDA, kulang na raw ang mahigit 5,000 kilometers na kalsada sa Metro Manila. Nakaramihan pa ay makitid na city o barangay roads. Ang tingin ng iba sa traffic, kulang lang yung nagmamando sa kanto at sa intersection. Hindi naman yun Yung supply side, demand side, plus yung land use. Hindi naman po pwede rito yung Shanghai model Yung Shanghai model, kung ano yung presyo ng kotse, yun ang presyo ng plaka Hindi pwede rito yun Hindi pwede rito yung Beijing model Sa Beijing, kung ano yung driver, yung lisensya, pag bumili ka, isa lang ang pwedeng kotse sa'yo. Pabor ang Quezon City sa pag-amyenda ng number coding pero wag naman daw 4 na numero at wag din isama ang public transportation tulad ng jeepney, taxi at bus. Kung wala pa tayong efficient mass transportation system, bakit mo pipigilan ba't mo i-regulate ng ganong katagal na 4 na araw, 4 na numbers din? Maaari siguro mag-vary, pwedeng 3. Kasi nagbawas ka ng private, saan sasakay si riding public, di ba? Bukas naman sa panukala ang Metrobus Transport Operators at grupong Piston pero maaari raw subukan muna ito sa mga pribadong sasakyan. Sabi ng Piston, dapat ay hindi kasali ang mga pampublikong sasakyan dahil mas nakararaming commuter naman daw ang kanilang sineservisyohan. Nag-aalinlangan din ang ilang motorista at taxi driver na aming nakausap. Mahirap yun paano naman kung kikita ka lang na magkano. Yung mga luma, na nila, pipis out nila. Yung mga mayayaman, 6 sasakyan, 5 sasakyan, 4 sasakyan yung mga yan, kaya hindi nila iintindihin yan Ganun lang kung kagaya ko lang isa sasakyan. Tapos meron akong importanteng pupuntahan, talaga magkukommute ako. Alam mo, Mike, umiiral din daw yung ganitong klase ng sistema sa Rio de Janeiro sa bansang Brazil. Ang sabi ng MMDA habang inaaral nila ito, kung pwede raw, ay kung di ubrang sa buong Metro Manila, subukan muna dito sa EDSA para malaman kung ito ba'y maging epektibo o hindi. Mike. Maraming salamat, Steve Dailisan.